Hello guys, good evening po. So, isi-share ko sa inyo yung handwritten exam kapag nag-apply tayo bilang factory worker sa Taiwan. Ang dami pong nagtatanong yung mga first-timer applicant na nag-apply sa Taiwan kung ano na po ba yung handwritten exam kapag nag-apply tayo bilang factory worker sa Taiwan. So, ibibigay ko po sa inyo yung mga iba't ibang klaseng exam. So, ito po ay pinakamahalaga kapag nag-apply tayo bilang factory worker sa Taiwan kasi oras po na hindi natin maipasa itong handwritten exam as a initial screening from the agency is hindi po tayo isasalang sa employer interview. So, ang unang-una po dito na hindi nawawala is ito pong MDAS. Sa math po ito. So, minsan naman may mga company na walang MDAS pero karamihan po talaga na may MDAS kapag nag-exam tayo sa Taiwan bilang factory worker. So, meron yung mga iba na yung comparison test, yung mga ganun lang ang mga exam pero karamihan talaga is may MDAS. So, bawat company po ay iba-iba po yung klase ng exam, iba-iba yung pattern, iba-iba yung style or mukha, pero hindi nawawala itong MDAS, at saka logic, at saka problem solving. So, lalong-lalo na sa grant placement, GS contractor, and saan pa ba? Sa City Employment Agency and iQuest Agency. Sa mga hawak nila na company is karamihan, may mga ganito na style ng kanilang exam. So, unang-una is Cipil Company. Meron din silang MDAS. Alpha Company. Meron din silang MDAS. So, ang daming mga company na halos lahat ay may MDAS sa kanilang handwritten exam. So, para sa mga kagaya ko na mahina sa math, so kailangan na natin i-practice yung mga ganito. So, hindi naman po yung answer dito ang i-memorize natin. Kailangan lang kabisaduhin natin. So, kasi yung sa iba naman na madali sa kanila talaga yung math is saluyot lang sa kanila. So, medyo mahirap kasi pag talagang mahina sa math ng kagaya ko kasi may timer po. Unang-una, pag sa GS Contractor and Grant Placement Agency is ang handwritten exam is meron pong timer. So, 25 to 30 minutes, finish or not finish ang ating handwritten exam ay kukunin na po ng mga agency staff. So, yung mga nakapasa lang sa handwritten exam, yun yung isasalang nila sa employer interview. So, kailangan talaga hanggat maaari ipasa natin itong handwritten exam na ito. Kasi pag hindi natin maipasa ito, hindi na tayo ila-line up sa employer interview. So, waiting na naman tayo ng ibang company para ma-line up ulit tayo sa exam ng mga agency. So, isinishare ko itong mga ganito na napakahalaga kapag nag-apply tayo sa bansang Taiwan para sa mga first-timer at saka para sa mga kagaya ko na mahina sa math. Kasi ako, sa totoo lang kasi sobrang hina ko sa math. So, sa loob ng 25 minutes, hindi ko kayang isolve itong mga ito, lalo na itong mga fraction at division at saka MDAS na to, saka problem solving. Kasi kailangan din po na mailalagay natin sa ating test paper yung mga problem kung paano natin nakuha yung sagot sa ating mga exam. So, para sa mga nagbabalak na mag-apply sa Taiwan, panoorin nyo itong video na ito. So, nandito na po sa ating screen. Hindi ko na tinipid. Binigay ko na sa inyo ng lubos-lubusan para makatulong ako para sa mga gustong mag-apply sa Taiwan. So, ang exam na ito is for general po. Wala po siyang agency kung saan naka-base itong exam na ito kasi bawat company po doon naka-base yung mga exam. Iba-iba po yung mukha ng exam. So, we are 100 agencies bound to Taiwan. So, wala naman yung pattern na exam na kailangan natin i-memorize. Kailangan lang at least magkaroon tayo ng idea na ganito yung mga exam yung mga mukha ng exam. Para kapag maisalang tayo sa initial screening sa mga agency, at least alam na natin kung ano yung mga exam natin at handa na tayo. So, sana ay makatulong itong video na ito para sa mga nangangarap mag-apply sa bansang Taiwan. So, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel
Melissa Personal Vlog and aking Facebook page at saka sa aking TikTok. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta at nag-subscribe. So maraming salamat po. Sana po ay makatulong ang video na ito and God bless.